Hello, Kalingaw! Welcome sa Miss Car Horror Stories! Bago tayo magsimula ng kwento natin, meron akong tanong sa inyo. I-comment nyo dyan sa baba yung sagot ha. Sino dito sa inyo yung nakaranas ng maglihe kahit hindi naman siya yung nagbubuntes? Yung tipong magkikrave ka ng 10 oras ng gabi kahit alam mo naman na, imposible na mabili. Natanong ko yan kasi ang kwentong aswang natin ngayon ay tungkol sa kwento ng ating kayanggaw na si Jobert. At kwento daw to ng pagbubuntis ng asawa niya sa panganay nilang anak. At kung paano naging bahagi ng buhay nila yung isang ulam, pati na rin yung mga taong nakilala nila. Pati na rin daw yung karanasan na may bahid ng kababalaghan. At yan po ang tutuhayan at susubaybayan nating kwento ngayong araw. Pero bago po yan, shoutout po muna sa kayanggaw of the day natin na si Miss Nessie Arcelias. Sabi niya, every time na magsasalita ka, Miss Car, na ang kayanggaw of the day natin, talaga nagko-cross fingers daw siya, nagpe-pray daw siya na name niya daw yung sasabihin. And ayun po, Miss Nessie, na-shoutout. Ito na po yung iniintay nyo. Tigilan nyo na yung pagko-cross fingers nyo dahil hina-shoutout po namin sa inyo. And kayanggaw, shoutout din pala siya nakasulubong namin sa noong nagla-lunch kami. Shoutout po kay Sir Marcos TV tsaka kay Ma'am Alma. Shoutout po sa inyo. Lagi po sila nakikinig sa mga sa mga content nila. shoutout po Miss Nessie and ingat po kayo dyan sa Macau. And sa lahat ng mga OFW na nakikinig, ingat din po kayo. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yung kwento, Clar. Enjoy! Takbo, pre. Takbo. Jobert, Takbo. gising! Uy, ano ba? Takbo. Naginip ka na naman eh. Ayaw mo talagang magising ha? Doreen? Oh, yan. Di nagising ka rin. Kung hindi pa kita kinurot sa tagiliran, siguro hanggang ngayon, sigaw ka pa rin ng sigaw ng takbo tsaka dinuguan. Ano na naman ba yung napanaginipan mo? Pambihira naman yung panaginip na yun. Akala ko, totoo na talaga yun. Ano ba kasi yun ha? May ginawa na naman kayong kalokohan ni Joaquin na hindi ko alam no? Umamin ka sa akin, Jobert ha? Ngayon pa lang. Naku ba naman, love? Hindi kalokohan yung panaginip ko, no? Kung sa bagay, kung tutuusin, parang kalokohan nga naman. Isipin mo yun inahabol daw kami ng malaki ibon ni paring Joaquin. Doon sa banda sa palikundaan, yung maraming mahogani sa gilid. Di ba merong malaking bato doon? Ayun, doon mismo lumabas yung ibon na yun tapos may bit-bit pa akong dinugan nun kaya napasigaw talaga ako eh. Ay nako, kalokohan mo talaga no? Saan ba kayo galing nun? Bumili na naman kayo ng dinuguan dahil nagkikrave ka na naman. Yun na nga eh. Pero ito pa yung nakakatawa, love. Nakasakay pala kami ni Joaquin sa motor habang hinahabol kami. Ay nako, kalokohan mo talaga eh. Ang ingi mo kaya. Noong una naghihilig ka lang naman tapos bigla ka nalang nagkaganyan. Halika na nga, matulog na lang ulit tayo. Kaso, love, parang nagugutom ako eh. Alam mo yung biglang parang gusto kong kumain ng dinugan. Jobert talaga? Sira ulo ka na yata eh. Sira ulo ka agad? Di ba pwedeng naglilihi lang? Tsaka, kanino bang kasalanan kung bakit ako nagkakaganito? Isipin mo yun parang ako yung nagbubuntis dito oh. Oh, sino ba may kasalanan? Lawak-lawak ng higaan sa kwarto pero lagi kang pumupwesto sa harap ng pintuan para matulog. Tapos ako tuloy yung nahihirapang maglabas-masok ng bahay. Tapos sino ba yung parang masiba na inuubos yung pagkain ko kapag wala na akong gana? Ito na naman tayo eh. Oo na nga lang. Ito na nga lang yung ambag ko sa 7 na buwan na paglaki ng tiyan mo eh. Tapos ganyan ka ba? Oh, ayan. Buti alam mo. Hindi yung parang ako lang yung may gustong lumubo yung tiyan ko, no? Hayaan mo, love. Bago ka manganak, gagawa ko ng paraan para magkaroon tayo ng sariling kubo. Hindi yung nakikipag-agawan tayo kay Lolo. Pero, love, itong gutom ko muna ngayon, unahin ko muna to, ha? Talaga bang hindi mo mapipigilan yan? Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Love, hindi rin naman ako makakatulog nito eh. Sige na, pupuntahan ko lang si Joaquin para makabili kami nung gagawin niyang dinugan doon sa may katayan. Ay, Diyos ko. Iniisip ko na yung magiging kulay ng anak natin pag lumabas to, Jobert. Pati ako dinadamay mo dyan sa katakawan mo sa dinuguan eh. Hayaan mo na, love. Kahit ano pa maging kulay na anak natin, basta anak natin yun. Mahal ko pa rin yun, no? Sige, love,
Mahigit 1 buwan palang buntis si Nori noon pero 6 na buwan na kaming kasal. Mahilig kasi akong ubusin ang tira niya, kaya doon daw nagsimula ang paglilihi naming dalawa. Paborito ko yung dinuguan ni Lola. May batuan, tanglad, masabaw at mapusyaw ang dugo. Kaya talagang inaral kong lutuin yon. Nahawa si Norin sa katakawan ko. Kaya isang gabi, sakay ng motor pinuntahan ko si Joaquin. Kapwa tanod at matagal ko ng kaibigan. Uy, paring Joaquin. Pare, tara na. Tara na sa hakat tayo no. Bilhin na tayo ng dinuguan pare. Uy, pare, gising na pare. Dinuguan? Oo, sarap. Oo pare, magluluto ako ng dinuguan mamaya pero samahan mo muna ako ngayon ha. Bili muna tayo ng lulutuin natin, tara. Oo, ang sarap. Oo, dagdagan mo pa, ang sarap. Pambira naman to si paring Joaquin, no? Isa pang nananaginip to ng dinuguan tong lokong to eh. Kala ko gising na. Uy, pre, gumising ka na nga. Maubusan na tayo ng dinuguan yan eh. Paring Joaquin, uy! Buisit ka, mali mo multo. Grabe ka naman, ako to si Jobert. Grabe ka naman sa multo. Oh, Jobert pare? Uy, ano ginagawa mo dito? Akala ko talaga multo eh. Anong oras na ba? Parang madilim pa sa labas ah. Anong oras na nga ba? Di oras na para bumili ng dinuguan. Tara na pare, bangon na. Oh? Pero wala ka pang dalawang dinuguan? Sira, paano ako magdadala eh? Bibili pa lang tayo ng laman loob tsaka ng dugo para kakatayin natin. Pero pare, ano no? Parehas pala tayo na naginip ng dinuguan. Wisit, akala ko may dala ka na eh. Nangyari naman yung palaginip na yun. Nakakagutom tuloy. Teka lang ha, saglit. Magsasuot lang ako ng damit tsaka jogging pants. Hinintay ko lang siyang magbihis saka kami umalis. Mga kalahating oras pa ang biyahe bago kami makarating sa slaughterhouse ng probinsya namin. Doon lang kasi regular na nakakabili ng pangdinuguan na sangkap. Pagdating namin sa Katayan, nakipagsiksikan kami papunta sa suki naming magkakatay. Ano ho? Wala nang natirang pangdinuguan sa inyo? Pambihira naman ho. Nagpaalam na nga ako para makapunta dito tapos wala pa rin pala akong maaabutan. Hindi naman yata makatarungan yun. Pre, narinig mo yun? Wala na daw pang dinuguan dyan kay Mang Andong eh. Dumadami na yata talaga yung nagluluto ng laman loob tsaka dugo. Pasensya ka na ganda ha. Naunahan kita eh. Better luck next time na lang. Anong better luck next time ka dyan? Ngayon ko na kailangan yun eh. Ay, kakainis talaga dito. Hindi umanap ka dun sa iba. Padaan na ako ha. Hinihintay na tong i-deliver ko eh. Ang bihira naman yung lalaking yun. Hindi mo lang naawa doon sa babae. Sarap ubakan dun eh. Iyaan mo na yun, Joaquin. Tara na lang doon sa ibang tindahan. Excuse me. Baka may iba pa kayong alam na nagtitinda oh. Kasama naman ako. Kailangan ko rin kasi ng pangdinuguan eh. Sige, miss. Sasamahan ka namin. Tara, punta tayo dun sa kabila oh. Inikot namin ang iba pang pwesto ng mga nagkakatay doon. Pero sa dami ng tao, atayin na lang ng baboy ang nabili namin. Mapaduguman o laman loob ng baka, baboy o kahit kambing, ubus na talaga. Dismayado man ay wala na kaming magagawa. Umuwi rin kami kasama si Ate May na taga-ibang bayan pa, na walang dalang mailulutong pang dinuguan. Kinaumagahan, sarsyadong atay at pakbet na may karne ng baboy na lang ang nailuto kong ulam. Hindi naman nagreklamo si Norin. Inihatid ko siya sa barangay hall dahil sekretarya siya sa barangay. Daan-daan sa pagbabalaw ha. Ano ka ba? Ayos lang ako, no? Maliit pa naman yung tiyan ko eh. Pinag-iingat ka lang naman eh. Teka, parang may pinapatayo yata dyan sa tapat ng barangay hall oh. Alam mo ba kung ano yan, love? At saka, nandiyan pala si Lolo ka po. Kahit kailan talagang aga niyang gumising, no? Yan ba? Karinderya yan ng kumare ni Lolo. Hindi mo pa pala nakikilala si Ninang Ella, no? Pinakilala siya ni Lolo sa akin ng Biyernes eh. Karinderya pala yan? Sa tingin mo, masarap kaya yung dinuguan dyan? Ewan ko rin.
Kasi para sa akin, wala naman tatalo sa dinuguan mo eh. Kaya kahit man libre yan si Ninang Ella sa opening, no? Yung luto mo pa rin yung mas gugustuhin ko. Teka, bakit Ninang Ella yung tawag mo sa kumari ni Lolo? Ninang mo ba talaga yun? Eh kasi naging bansig na raw niya yun sa dami ng nagninang sa kanya sa kasal at saka binyag. Naku, di kapag nagkataon, magiging parking lot na naman yung gym, pati yung tapat ng barangay hall nito. At baka dumami na rin inaanak ni Ninang. Eh ano pa nga ba? O siya, sige na. Papasok na ako sa loob, ha? Sige, love. Punta muna ako saglit dito kay Lolo Cap, ha? Alam mo na, makikiusyoso muna ako bago pumasok sa trabaho. Mekaniko ako sa talyer ng mga tatay namin ni Norin. Pero nasa kabilang sityo pa yon, kasama ang pamilya namin. Kaya tumira kami sa lupain ni Lolo Cap, si Lolo Martin, ang lolo ko sa ina para may kapitbahay siya. Malaking tulong din naman yun kay Norin dahil kinuha siyang sekretarya ng manalo si Lolo bilang kapitan. 2 taon na nga ang nakakaraan. At pagdating ko doon, seryoso yung usapan nila, hindi man lang nila ako napansin. Lolo Cap, good morning po. Kadarating lang po namin ni Norin eh. Baka gusto niyo pong kumain na almusal. Oh, Jobert po, nandiyan ka pala. Halika. Ipapakilala kita sa kumari ko. Naku, magkakasundo talaga kayo nitong apo ko, Ella. Mahilig din to magluto kasi eh. Kumusta ka, iho? Nako, kitang-kita ko sa'yo yung kakisigan ni Martin noong kabataan niya. Mabuti naman po ako, Ninang Ella. Nako, ang lambing naman ito nga po mo, Martin? Manang-mana talaga sa'yo eh. Abay, dapat niya lang manahin yung magagandang katangian ko, Ella, no? Nag-iisa nga po ang lalaki ko yan eh. At saka alam mo ba kung ano yung paborito niyang lutuin putahe? Katulad din nun sa'yo, Ella. Abay talaga. Dinuguan din pala yung paborito mong menu. Abay, yan yata ang lamang mo sa Lolo Martin mo eh. Hindi kasi marunong magluto ang isang to, alam ko eh. Si Ella naman, no? Hindi naman sa hindi ako marunong magluto. Ano lang kasi, mga simple putahe lang talaga yung kaya ko. Pero, ikaw rin naman, di ba? Dirindiri ka rin dati sa dinuguan. Ikaw talaga, Martin. Kahit kailan ang talas talaga ng memorya mo, ano? Kaya epektibo kang kapitan eh. Hinampas ni Ninang Ella ang balikat ni Lola sa baytawa. Pero mas napansin ko noon yung likot ng galaw ng ulo niya pagkatapos. At hindi siya makatingin ng diretsyo. Nagtaka tuloy ako. Pero kung makipag-usap naman siya sa amin, parang normal pa rin. At aliw na aliw pa nga siya. Huwag kang mag-alala, Jobert, iho ha. Kapag naumpisahan na itong karinderya ko, hindi mo na kailangang mahirapang magluto pa. Sa akin ka na bibili ng mga uulamin mo. Sige ho. Pero mauna na po ako, ha? Papasok na rin po kasi ako sa trabaho eh. Ay, ano ba yan, kuya? Diyos ko naman yung motorsiklo ng asawa ko. Kuya naman, ba't yun naman binangga? Ang layo na nito sa kalsada. Lolo Cap, yung motor ko nabangga yata eh. Pupuntahan ko lang po saglit, ha? Nako, ang aga namang problema nito. Sige po, susunod ako sa'yo. Ella, maiwan na muna kita dyan, ha? Doble ang bilis ng hakbang ko habang tumatawid ako sa kalsada. Diretso sa pinagpaparadahan ko ng motor. Naabutan ko pa si Norin na nakapamewang na pinapagalitan yung lalaking nakabangga. Napamura pa ako ng mahina habang iniisip ko kung gaano kalaki ang sira ng motor. Pero mas inaalala ko si Norin. Baka kasi makahanap pa siya ng away. Lalo na't paiba-iba ang mood niya ngayon. Bakit ba naman kasi dito nakaparada yung motor mo sa harap mismo ng barangay? Alam na nga makibat yung daan dito eh. Alam mo kuya, mangangatwira ka pa eh. Kitang-kita ko na paliko-liko yung takbo mo. Bakit? Lasing ka siguro, no? Ano yung naamoy kong... parang malansang... Norin! Love, ayos ka lang ba? Ano ka man yan? Sobrang baho. Tsaka ikaw, hoy! Hoy, grabe naman kayo sa akin. Galing ako sa katayan ng mga hayop. Pagod ako tapos sinantok pa ako tapos iinsultuhin niyo ako.
bakit naman kasi... teka, parang namumukhaan kita. Ikaw yung umubos ng pandinuguan doon sa Akatayan, di ba? Bakit ka nandito? Teka. Kumalma muna kayo. Pag-usapan natin na maayos yung nangyari. Teka lang naman. Oo nga naman mga apo. Pagpasensyahan nyo na ito si Roman ha. Kakilala ko ito eh. Siya kasi yung magsusupply sa akin ng mga sangkap ko sa pagluluto. Palagi yung puyat sa dami ng trabaho niya. Tapos hapon na siya kung makapaglinis ng katawan. Pasensya na talaga kayo ha. Yun naman ho pala eh. Puyat kayo kaya nakabangga kayo ng motor ng may motor. Sana humingi na lang ho kayo ng paumanhin. Hindi yung nagmura pa kayo. Tapos nanisip pa kayo. Tapos may pasipa-sipa pa kayo sa motor ng asawa ko. Ikaw naman kasi, nagtaas ka agad ng boses kanina. Siyempre, nataranta ako kaya naghanap ako ng katwira ko. Nako, hindi lang pala kayo nagkaunawaan. Pagpasensyahan nyo na at medyo emosyonal talaga tong sekretarya ko ha. Ano kasi, buntis to. At nasa paglilipa lang. Kaso kuya, hindi ko po to pwedeng palampasin eh. Nasira niyo po yung motor ko. Tsaka nabasag pa po yung sa bandang unahan. Tinayo ko yung motorsiklo ko nang halos manghina ako sa Ines. Mukhang malakas nga ang pagkakabangga dahil basag yung unahan. Pero ang nakakapagtaka doon, parang walang nangyari sa lalaking bumangga. O baka hindi lang halata sa kanya dahil medyo may kaitiman ang balat niya. At isa pa gusgusin kasi siyang tingnan. Jobert, iho. Ako na ang sasagot sa mga nasira ni Roman, ha? Ako ang nagpapunta sa kanya rito kahit alam kong puyat siya eh. Mo, ayan ha. Meron na sasagot sa Danyos Perwisyo na ginawa ko. Kaya lang naman ako pumunta dito ngayon kasi pag-uusapan na namin ni Ninang Ella na kung kailan siya magbubukas ng karinderya para maipon ko na ipapabili niya sangkap. Sige ho. Total, nandito lang naman kayo ni Ninang. Sasabihin ko na lang kung magkano yung damage sa motor ko kapag naipaayos ko na. Bale, libre na lang po yung labor. Kasi ako naman po yung mag-aayos nito eh. Lolo Kap, kayo po, baka gusto nyo na rin mag-almusal. Di pa naman po ako tapos eh. Napalabas nga lang ako bigla dahil dito sa insidenteng to. O sige, Ella ha. Ituloy nyo na lang din yung pag-uusap nyo. Mukhang gutom na nga ako. Pero baka gusto nyo nang sumalo sa amin. Naku hindi na Martin. Nag-almusal ako bago umalis ng bahay eh. At saka dito na lang rin kami ni Roman kasama ng mga karpintero, ano? Pasensya na ulit sa nangyari. Tango lang ang ginawa ni Roman nang magkatinginan kami. Medyo may pagkamayabang ang dating niya sa akin noon. Mabuti na nga lang at hindi ka anong uminit ang ulo ko sa kanya. Nagkataon ding hindi niya nakaharap si Joaquin. Siguradong hindi siya tatantanan ng isang yon hanggat hindi siya mismo ang humihingi ng dispensa sa amin. Itinulak ko na lang ang motorsiklo ko hanggang sa talyer ng umagang yon. Buong araw ko yung inayos para masakyan ko ulit kinahaponan. At pagkadating ko nga sa barangay hall para sunduin si Noreen, titingnan ko rin sana kung nandun si Ninang Ella. Pero wala na yung matanda. Oh, bilis naman yata ng pagkakagawa ng karinderya. Tumulong kasi yung si Kuya Roman sa kanila dyan. Baklase nga yung lalaki yun eh. Ang bilis kumilos. Masin ko nga din yun. Parang kakaiba siya. Kahit nabangga niya yung motorsiklo ko, parang wala lang sa kanya eh. Hindi man lang yata siya nagalusan. Napansin mo rin pala yun? Oo. Siguro kinalakihan na nun yung magbanat ng buto tsaka magbasag ulo. Kaya parang binaliwala niya na lang yung mga sugat tsaka galos. Pati yung paliligo, binaliwala niya eh. Naku, sinabi mo pa. Kakaiba yung lansa niya eh. Pero, alika na. Uwi na tayo. Nagbili si Lolo Kap na dumiretso daw tayo ng uwi kasi pupunta daw si Ninang Ella sa bahay eh. Magdadala daw ng dinuguan. Talaga? Bah, mabuti siya nakabili ng pandinuguan. Kung sa bagay, malamang dinalan siya nung Roman na yun kaya nakapagluto siya. Pagdating namin sa bahay nung hapon na yon ay nakita namin sa labas ng bahay ni Lolo Kap si Ninang Ella na nakaupo. May bitbit siyang basket at nang makita niya kaming papasok sa gate, tumayo siya agad at sinalubong kami. Ay, nako! Mabuti naman at nandito na kayo dalawa. Bigla kasing umalis si Martin dahil may sumundong konsehal eh.
Sabi naman niya, hintayin ko lang daw kayong dalawa dahil pauwi na rin kayo. Hapon na po, Ninang ah. Sana po pinagpabukas nyo na lang yung pagdadala ng pagkain dito sa amin. Sus, ayos lang yon. Hindi naman ako magtatagal kasi. Iiwan ko lang itong basket. Tapos dalhin mo na lang ulit bukas pati yung lalagyan, ha? Gusto ko lang talagang matikman ninyo ang luto ko. Para naman bago ako magbukas sa makalawa malaman ko na yung opinion nyo sa lasa ng mga yan. Ito yung mga putahe ko, oh. Sige ho, ako na po magbibitbit yan. Ay, sige ha. Bukas na lang ulit. Sige na. Pasok na kayo sa bahay ninyo at alis na ako. Sige po, Ninang. Ingat po kayo sa daan ha. Love, ayos lang kaya si Ninang? Parang hindi siya mapakali, no? Oo nga eh. Kasi ko na yun nung unang kita ko pa lang sa kanya eh. Parang ang likot ng ulo niya tapos hindi siya makatingin ng diretso. Kung hindi lang siya kakilala ni Lolo, isipin kong baka, alam mo yun, baka may diferensya siya. Ano ka ba, Jobert? Mali ba natin sa mga pinagdaanan niya nung bata siya, di ba? Pero wali ka na nga sa loob. Tignan natin kung ano yung mga menu niya. Sipag din niya eh. Tingnan mo, nakapagluto siya kagad. Pawang mga potahe na may karne ang dala ni Ninang. Kaldereta, adobong manok, metsadong baboy, paksiw na isda at dinuguan. Isa-isa namin tinikman ni Noreen ang mga pagkain. At pareho talaga ang naging reaksyon naming mag-asawa. Matamis? Oh, tama 'di ba? Matamis yung lasa ng mga niluto niya. Mukhang imbis na asin o betchin yung nilalagay niya, binudbaran niya siguro ng asukal to mga to. Tsaka tingnan mo, yung adobo niya masyadong maputla tapos wala pang laurel tsaka paminta. Tsaka parang hindi siya naglalagay ng luya o bawang sa paksiw niya, Jobert, no? Tapos yung dinuguan, tingnan mo. Karne yung nilagay niya imbis na lamang loob. Lalo na walang patwa na pampaasim dito, oh. Sa tingin ko, hindi niya ginigisa kahit yung karne man lang para lumasa. Si Lolo kaya, tingin mo magugustuhan niya to? Siguro malalaman natin mamaya kapag dumating na siya. Nasaan pa kaya yun ngayon, no? Gabi na eh. Dapat nagsabi siya kung saan siya pupunta para nasundo ko man lang siya. Mga apo, buksan niyo yung gate! Papasukin niyo ako, bilis! Jobers, Loren, pagbuksan niyo kami ng pinto, bilis! Teka, kasama ni Lolo si Joaquin ha. Pagbubuksan ko lang ha. O sige, puntahan mo na. Parang nagmamadali eh. Kinakalampag talaga yung gate, oh. Dali, Lolo Kap. Papasok na po kayo. Joaquin, ano ba nangyari? Bakit parang nagmamadali kayo? Teka, ipapasok mo ba yung motor mo? Bubuksan ko lang muna yung malaking gate, oh. Oo, pre. Ipapasok ko to. Pero dito na natin idaan sa maliit na gate para mabilis. Tulungan mo lang nga lang ako. Oo, sige. Ano ba kasi nangyari? Mabuti magkasama kayo ni Lolo Kap. Pre, hindi ka maniniwala. Pero parang hinabol kami ng ibong aswang eh. Ano? Ibong aswang? Oo, pre. Mabuti na lang nakamotor kami ni Lolo Kap. Kasi kung hindi, baka nalapa na kami bago kami makarating dito. Seryoso ka ba talaga, Joaquin? May ibong aswang na gumagala dito sa atin? Hoy, kayong dalawa dyan! Dito na kayo mag-usap sa loob! Pambihira talaga, oh. Kailan pa ba hindi naging ligtas na gumala sa gabi sa barangay natin? Hindi pwede to. Magkasunod nga kami ni Joaquin na pumasok sa loob ng bahay. Hindi mapakali si Lolo Kap dahil sa nangyaring yon. Alam niya kasing hindi birong problema sa barangay yon kapag naulit pa. Kung kailan naman may ilan na nakatira malapit sa kampo ng mga tubo, saka naman magkakaroon talaga na aswang? Baka mamaya po niyan, Lo. Doon pala nakatira yung mga aswang, ha? Ano nakatira doon? Halos lahat ng mga kamag-anak ni Ella ang nandun. Kaya kakilala namin sila. Baka naman po dahil yung pesting aswang na yun, Lo. Yun nga po eh. At saka, buti na lang po magkasama kayo ni Joaquin, Lo. At saka, nga pala, Lo. Sabi ni Ninang Ella kanina nung naghatid siya ng mga ulam, sinundo raw kayo ng isang konsihal. Tapos, doon pala kayo pumunta malapit sa kampo. Ano po ginawa niyo doon? Ano kasi? Ayoko na sana sabihin to dahil baka mag-alala ka, Noreen po.
Kaso mas kailangan mo yatang malaman para makapag-ingat ka rin. Ilang buntis na kasi yung nanganganak doon sa kabilang bayan. Tapos patay pala yung sanggol. At yung pinuntahan namin ni Konsahal Duroy, yun yung unang kaso dito sa atin. Po? Paano naman po nangyari yun, Lo? Hindi kaya inaaswang sila, Lo? Kung may humahabol sa inyo aswang, hindi imposibleng yun din yung nabibiktima dito. Wala pa naman kasi tayong pruweba. Pero huwag kayong mag-alala. Nandito si Joaquin at alam niya yung gagawin. Pagkatapos, bukas na bukas din, magpapatawag ako ng meeting. Hindi man natin ipapaalam sa buong barangay yung nangyayari. Kailangan malaman ito ng mga konsehal ko. Sigurado ako na hindi basta-basta magpapahuli yung salarin na yon. Kaya dapat mautakan natin siya. Para bangon lang nasa mesa nyo ngayon, paring Jobert pwede kayo makakain na lang din ako. Pakiramdam ko tumakbo kami ni Lolo Cap kanina imbis na nakamotor Sinamahan pa rin namin sila sa mesa kahit nakakain na kami ni Norin. At katulad din ng reaksyon naming mag-asawa, napansin din nila yung kakaibang lasa ng mga putahe. Ganun pa man hindi naman namin maigiit ang sarili naming panlasa. Hindi lang naman kami ang magiging customer niya. Kaya nung pagbubukas ng karinderya ni Ninang, pumunta pa rin kami bilang suporta. Mabait naman kasi siyang kumare ni Lolo. Salamat naman, nabusog ako sa tanghalian natin. Pero sayang to mga putahing binigay ni Ninang Ang dami pa naman na nilibre niya. Lalo na itong dinuguan Hayaan nyo na lang yan na po. Ibibigay ko na lang mamaya kay Lando para mapakinabangan pa. Ano ba magagawa natin? Hindi talaga swak sa panlasa natin yung timpla ni Ella Iba-iba talaga yung panlasa ng bawat tao, Lo, no? Kalain mo yun, pinipilahan yung pagbubukas ng karinderya ni Ninang Ella. Grabe, tanghaling tapat, lalo pa silang dinumog. Oo nga At yung dinuguan pa talaga yung pinakamabili. Halos lahat ng supat na bit-bit nila kanina, yun yung laman Pero hindi talaga magpapatalo yung dinuguan mo, love, no? Kung hindi ko nga lang iniisip na may iba kang trabaho, parang gusto ko rin magtayo ka ng karinderya Katulad nito kay Ninang. Naku, love, pampamilya lang talaga yung timpla ko, no? Aba, mukhang kahit hindi taga rito, bumibili Hindi ko kakilala yung bagong dating na motorsiklo Tapos may kasama pang bata teka lang love Lolo Cap. Baka magkagulo na naman sa parking mahirap na. Hindi ko pa naman nasisingil si Ninang sa bayad niya. Ay nako, saka mo na siya singilin kapag kailangan mo na ng pera, ha? Sigurado ako, abala siya sa opening ngayon Oo nga O siya sige, dito muna ako sa labas ha. Baka kailangan din ng tulong ni paring Joaquin Wala pa naman masyadong customer sa atelier Kaya dito muna ako tatambay. Paring Jobert, tignan mo to Astig yung itsura nito Dinaig pa tayo Oo nga no. Teka, ito yung sinakyan nung may batang kasama, di ba? Nakita mo yung itsura tsaka kung saan pumunta? Ayun sila walang niya pare. Babae yung may-ari. Tingnan mo, nagtatanggal ng helmet. Baka naman sa asawa niya to, di ba? Kung sa bagay, pwede rin naman. Teka pre, bakit parang pamilyar yung babae nung tinali niya yung buhok niya? Teka, di ba yun yung nakilala natin sa Katayan, pre? Yung si May? Parang kasing katawan tsaka kasing tangkad niya Tara, lapitan natin. Baka dumayin na naman siya ng dinugaan para dun sa kapatid niyang buntis. Naku, kung asawa kayo maglilihis sa ganyan, ano na lang magiging kulay na anak namin? Di uling. Alam naman kung maitim, wala namang masama dun kaso mas gusto ko naman yung maputi-puti. Kasi sawa na ako sa kaitiman ko Alam mo yun? Ewan ko sa'yo. Naku, mukhang mahirapan na tayong makisiksik dito sa pila. Abangan na lang natin to si Ate May dito. Mama, dito na lang po ako sa tabi, Hindi na po ako makahinga dito sa pila natin, O siya, sige. Doon ka na muna sa gym kung gusto mo, ha? Pupuntahan na lang kita doon pagkatapos ko dito. Ay, naku, ano ba naman yan? Bakit kasi nagsasama kayo ng bata rito tanghaling tapat to? Napakainit ng panahon. Pasensya na po kayo, Lola, ha? Dinaanan ko po kasi yung anak ko sa school tapos dumiretso na kami dito. Hindi ka taga rito, ano? Hindi mo kasi alam na hindi Lola ang tawag nila sa akin dito kundi Ninang.
Ninang Ella ko ng lahat dito, iha. Ganun po ba? Pasensya na po kayo Hindi po kasi ako taga rito. Sa kabilang bayan pa po ako eh. Tsaka, hindi ko po alam na kayo pala yung ninang na tinutukoy dyan sa pangalan ng karinderya nyo. O siya, ano bang order mo? Ako na magsisilbi sa'yo at abala yung iba. Dayo ka pa naman kaya dapat inaasikaso ko na mabuti. Dinuguan na lang po sa akin. Si Ninong talaga, no? Ayaw lang magpatawag ng lola eh. Kaya nga eh. Magkano na lang kaya yung nagagastos niya kada Pasko, no? Isipin mo sa dami ng binibigyan niyang regalo ng mga inaanak niya, di ba? At saka ninang, order din po ako ng paksiw ha. O sige, teka lang ha. Kukuha lang ako ng sandok para dyan. Grabe yung amoy ng dinuguan dito Parang kakaiba yung bango. Uy, pre, tignan mo si Ate May, pre. May nilagay siya doon sa kaldero na. Pambihira. Iniwan ako ni Joaquin maganda tanghali. Ikaw si May, di ba? Joaquin? Taga dito pala kayo? Kamusta kayo? Si Jobert, nasaan? Ate May, nandito ako. Grabe Mabot talaga kayo dito sa amin, kakahanap ng pang-ulam. Malapit kasi dito yung school ng anak ko, yung private school dyan sa kabilang barangay. Tapos nabanggit nung isang nanay doon na may bagong karinderya nga daw dito sa tapat ng barangay hall. Kaya ayun, pinuntahan ko na. Nakita ko nga namin kanina pagdating mo, Ate May. Nandun ako malapit sa pinaradahan mo ng motorsiklo. Kaso hindi kita nakilala kaagad eh. Sa iba yung motor, ate? O sa asawa mo? Sa akin yung motor. Bale, wala na kasi akong asawa. Balo kasi ako. Oy, iha, ito na yung order mo. Teka lang magbabayad lang ako. Hinintay nga namin siyang makatapos sa binili. Gusto ko siyang sitahin sa inilagay niyang kung anong pulbo sa dinuguan. Pero bago ko pa magawa yon, narinig na namin ang isang batang umiiyak. Yung ano ko si Gigi, pupuntahan ko muna siya Anak na, si Kuya Roman yan Pre, halika. Mukhang ikaw yung kailangan na isang to eh. Pati bata yata pinapatulan nito tapos hindi pa marunong humingi ng dispensa. Ganun ba? Sige, sisirain pa yata nito yung mataas na rate ng peace and order dito sa atin eh. Sige pre, akong bahala dyan. Hoy bata, tinamaan mo ako ng bola kung kailan natutulog ako. Tapos ikaw pa iiyak dahil tinulak kita. Nagulat ako sa ginawa mo eh. Kasalanan ko pa ba yun? Ano ba? Pumapatol ka ba sa bata? Sa laki ng katawan mong yan? Ako nilalapitan ako lalo na kapag tulog ako. Di doon ka sa bahay mo matulog. Hindi dito sa gym. Mama, hindi ko naman po talaga sinasadya eh. At saka, nagsorry naman po ako sa kanya. Ayusin ko pa nga po sana yung bag niya na natapon yung laman kaso ayaw niya po akong lumapit eh. Kaya tinulak niya po ako. Hoy, pare, mukhang lagi mo dinadaan sa init na uli yung problema mo dito Hoy kayo, natatandaan ko yung mga pagmumukha nyo Pagtutulungan nyo na naman ako kagaya ng dati. Ano to? Dahil hindi lang kayo nakabili ng pandinuguan noong nakaraan, pagtutulungan nyo ako? Oo nga no. Ikaw yung umubos ng pandinuguan kahit nagpa-reserve kami. Pwes, hindi ka obra dito sa barangay namin. Pagkasabi nga nun ay sinugod siya ni Joaquin. Sa isang iglap ay napilipit na niya ang mga kamay ni Kuya Roman sa likod nito at napahiyaw tuloy yung lalaki. Ako yung leader ng mga tanod dito, May. Kaya huwag ka magalala. Alam ko yung ginagawa ko. Mama, umuwi na lang po tayo. Pare Joaquin, tama na siguro yan. Humingi na rin na naman siya ng dispensa eh. Siguro naman kuya, hindi ka na ulit, di ba? Nakakahiya kay Ninang Ellen na lagi kang pinagbumulan ng gulo ng tauhan niya dito. Hindi pa nga siya nakakabayad sa akin doon sa sinira mong ulo ng motor ko eh. Oo na. Hindi na talaga ako ulit. Teka! Ano na naman kaguluhan to? Kayo na naman, Kuya Roman? Katulad nga ng dati ay nauwi na naman sa loob ng barangay hall ang nangyari. Kapag nandyan talaga si Lolo, walang problemang makakalusot. Mabuti na nga lang at hindi naman napaano ang anak ni Ate May. Kaya wala na rin siyang inireklamo pa. Sinabihan na lang si Kuya Roman na wag nang gawing tulugan ng gym para hindi na siya maistorbo. At kinahaponan,
pumunta na naman si Ninang Ella sa bahay para magdala ng pagkain. Inabot na nga ng 1 linggo na para niya kaming sinusuplayan ng ulam na hindi naman namin makain. Kaya isang umaga, sinadya namin siya ni Lolo sa karinderya niya para pakiusapan nga siyang huwag na kaming dalhan ng kahit anong luto niya. Noon lang din kasi kami nagkaroon ng pagkakataon na makakausap namin siya ng masinsinan dahil nga hindi na siya abala. Ella, naunawaan namin ang kabaitan mo at pagiging mapagbigay mo. At natutuwa kami dun. Pero kasi, parang hindi na tama halos obligahin mo ang sarili mo na magbigay ng ulam kada hapon eh. Lalo na kung hindi naman yung tugma sa banlasa namin. Kaya pasensya ka na talaga ha. Nako naman, nakakalungkot naman yan. Bakit ba kasi ayaw ninyo sa luto ko? Sabihin niyo sa akin para naman maayos ko. Sige na, Martino. Ano po kasi Ninang di ba nga po naglilihi ako? Natatamisan po kasi ako sa mga luto nyo. Para po siyang mas lasang minatamis kaysa pang ulam na pwedeng medyo maalat o maasim. Alam niyo po yun? Alam niyo na naman po siguro na pwede magkaawawan yung mag-asawa sa paglilihi, Ninang, di ba? Kaya pati po ako, gusto ko rin po na maasim tsaka medyo maalat na lasa, kagaya po ng asawa ko. At ako naman, Ella, alam mo nang simulat sa pool, mahilig talaga ako sa maalat at maasim, hindi ba? Kaya hindi ko talaga paborito ang matamis. Pasensya ka na talaga. Ay, ganun ba? Ano kasi parte ng sikretong sangkap ko sa pagluluto yung pulot pukyutan, kaya ganun. Pero huwag kayong mag-alala ha. Kasi yung ibang mga customer ko naman, hindi naman nagre-reklamo sa lasa hindi bale, sa susunod makikipaghuntahan na lang ako kahit wala nang dalang ulam. At saka, Doreen, medyo halata na yung tiyan mo, ano? At saka, parang gumaganda ka rin. Sigurado, babae ang magiging anak mo. Akala nga namin sasama ang loob niya o magagalit siya sa amin ng mga oras na yon. Pero katulad ng dati, parang baliwala lang yun sa kanya. Ang bukang bibig niya ay napunta agad sa pinagbubuntis ng asawa ko. At dun na ako nakaramdam ng pagkabalisa. Bigla kasing pumasok sa isip ko yung ikinuwento ni Lolo tungkol sa nangyayari sa mga buntis na nanganganak. At isang gabi nga noon, hindi pa ako makatulog habang mahimbing na si Noreen. Lalo pa akong kinabahan nang makarinig ako ng huni ng ibon na parang umiikot sa paligid. Parang hindi ordinaryong tunog ng ibon yun ha. Naku, paano ko sinarin pala yung susunod na punteriya ng aswang? Hindi pwede to. Hoy! Lintik kang asong ka! Bumaba ka dito at magtuos tayo! Huwag kang mang-istorbo na natutulog dyan! Si Lolo yun ha. Ala, si Lolo Kapga. Nasa labas siya ng bahay niya at parang may hawak siyang latigo ba yun? Ano? Bumaba ka dito, aswang ka! At tignan natin kung sino! Hindi! Maaari ko! Lolo! Nagulat na lang ako sa biglang paglitaw ng isang malaking itim na ibon mula sa himpapawid. Kitang-kita ng dalawang mata ko nang basta na lang itong dumaan sa uluhan ni Lolo. Natumba siya sa gulat at sa biglang pag-iwas. Kaya naman napasigaw ako at dali-dali ring lumabas. No, tulungan ko na po kayo. Halika po sa loob. Aray ko, sumakit tuloy yung balangang ko. Lintik talaga na wakwak yun. May plano yatang dagitin ako. Hindi na po kayo dapat lumabas kanina, Lo. Paano na lang kung hindi po ako nagising kanina? Abay, sino bang hindi magagalit? Hantok na hantok ako tapos bigla na lang tutunog yung lintik na yun mula sa kung saan. Akala yata nila matatakot ako sa kanila Bilisan na lang po natin, Lo. Mukhang babalik na naman siya Malayo na yon. Malakas ang tunog ng huni niya. At parang nagparamdam lang yung isang yun O siya, upo muna kayo dito, Lo. Teka lang po Kukuha ko lang po kayo ng tubig. Yung malingamgam na lang ibigay mo sa akin. Para yata akong nahilo sa biglang pagbagsak ko na yun Sige po, saglit lang po Jobert? Lolo Cap? Nandito po kayo? Ano pa nangyari? Si Jobert po.
Love, nandito ako sa kusina, love. Huwag kang magalala, Apo. Ayos lang ako. Ano nangyari, Jobert? Bakit gising ka pa? Tsaka, si Lolo, bakit nandito siya? Lo, inumin niyo to. Nilagyan ko na yun ng konting salabat para may lasa. Salamat. Ano ba kasi talaga nangyari, Jobert? Nagising ako dahil ang sama ng panaginip ko eh. Para siyang bangungot na parang totoo. Tapos wala ka sa tabi ko kaya kinabahan ako lalo. Pakiramdam ko nga may naririnig ako humahangos na hindi ko maintindihan sa labas ng dingding ng kwarto natin eh. Kumalma ka lang, Norin. Umupo ka muna dito sa tabi ni Lolo. Kukuha rin kita ng tubig. Nasa paligid lang talaga sila. Sino, Polo? Ano po ba talaga yung nangyayari? Totoo ba yung aswang sa panaginip ko kung ganun? At parang sagot sa tanong niya ay halos magkasunod muling tumunog ang ibon at ang alulong ng mga aso. Tinabihan ko ang asawa ko nang napayakap siya sa akin. Ramdam na ramdam ko ang kabog ng dibdib niya. Si Lolo Kap naman, marahas na napabuntong hininga. Halos mag-uumaga na nang makatulog kami. Hindi na nga umuwi si Lolo sa bahay niya at sa sala na lang siya nahiga. Walang yung asong na yun. Pinuyat kami. Ay, mabuti na lang Sabado ngayon. Wala na pala si Lolo sa sala eh. Nakatulog kaya yun na mabuti. Teka, anong ginagawa niya sa bintana ng bahay niya? Ba't niya inakit yun? Lo? Ano pong ginagawa niyo dyan? Baka mahulog po kayo ha? Naglalagay ako ng pantaboy tsaka pangontra sa aswang, Apo. Manunggal tong sinasabit ko dito sa bintana. Bumaba na po kayo. Ako na lang po gagawa niyan. Baka mahulog pa kayo dyan eh. Di na bale. Patapos na naman ako eh. Ang mabuti pa yung bintana nyo naman yung lagyan nyo na itong manunggal. Marami ako iningi kay konsehal kaninang umaga eh. At saka yung walis tingting nga pala. Ilagay daw sa gilid ng pintuan ng patiwarek. Pantaboy din pala na aswang yun. Sige o, gagawin ko po yun maya-maya. Magpapakulo lang po ako ng tubig ano po ba, magkakape po ba kayo? Nakapagkape na ako kila Tessa kanina. Hindi na rin naman kasi ako makatulog na maayos dahil sa mga pesting aswang na yon. At saka siya nga pala, bumili ako ng aras kaldo sa kanila. Sigurado masarap yon. Tapos nagpadagdag ako ng bawang sa sibuyas ng dahon sa kanya. Nagtitinda pa rin po ba sila? Akala ko tumigil na po sila kasi napapansin ko tuwing dumadaan ako doon, lagi sila sarado. Madaling araw na sila nagtitinda hanggang mga 8:00 na umaga. Sa tingin ko mukhang naagawan sila ng mga suki ni Ella eh. Kung kailan sarado yon, saka lang sila nagbubukas. Oh, ayan, tapos na ako. Halika dito. Ito na yung manunggal na gagamitin mo. Tao po! Martin! Martin, nandiyan ka ba? Lo, sininang yata yan Ako, ang aga naman bumisita ng kumari nyo, lo. Nako, lagot tayo nito. Medyo nakukulitan ako sa kanya minsan, Apo. Alam mo yon. Kung hindi lang parehas kaming naging ninang at ninong sa isang kasal noon, hindi naman kami magiging magkumari niyan eh. Ang totoo niyan, nagtataka rin ako kung bakit biglang bumalik yan dito at nagnegosyo pa. Nung kabataan namin, halos isumba niya tong lugar natin dahil ang dami niyang kaaway nun dito. Baka naman po kasi may pera na siya at wala nang pakialam sa sasabihin ng mga taga rito. Kaya bumalik po siya, lo. Pero bakit naman po pala marami siya kaaway nga pala dati, lo? Kapitan Martin! Tao po! Kasing ka na ba? May mahalaga kasi sana ako sasabihin sa'yo. Teka lang, Apo ha. Harapin ko na nga lang yan. Pero ikaw gawin mo yung mga inutos ko. At mamaya nga po pagsapit na 6:00, magpausok din tayo ng kamangyan sa loob at labas ng mga bahay natin. Yun man lang maging pangontra natin sa pansamantala. Nauna na nga siyang lumabas ng bahay. Ako naman ay pumasok para kunin ang mga baging ng manunggal. Saka ko yun dinala pa uwi. Akala ko nga papasok pa si Ninang. Baka yayayain ni Lolo magkape. Pero pagkasalang ko ng takuri sa kalan, lumabas ako. Wala na sila doon. At may narinig akong umaandar na motor sa labas ng gate.
Kaya naman sumilip ako. Uy, parang motor ni Ate May yun ah. Hindi ako pwede magkamali. Yung plaka niya may neon pink na disenyo yun eh. Tsaka, imposible si Joaquin yun. Masyadong tahimik yung tunog ng motor nun eh. Uy, Jobert, nandiyan ka pala. Yung pinakuluan mong tubig umaapaw na oh. Ginising pa ako ng sipol ng takorin na yan. Pagtitimpla sana kita ng gatas, love eh. Ano naman nakain mo at pagtitimpla mo pa ako? Alam mo namang ayaw kong binibaby ako, di ba? Ayos na yung pinagluluto mo ko ng ulam at saka hinahatid sundo mo ko sa trabaho. Uy, Jobert, sabi mo nga sa akin, ano ba yung tinitingnan mo dyan sa labas? Si Lolo Cap. Hinahanap ko lang siya kasi baka sumama kay Ninang Ella eh. May lakad siguro yung dalawang yun. Jobert, yung nangyari kasi kagabi. Ikaw naman, love, oh. Kapag masama yung pakiramdam mo, magsabi ka lang sa akin, ha? Hindi yun nagkukunwari ka maayos. Tara, kain na tayo. Nag-aalala na talaga ako kapag ganon. Ugali na kasi ng asawa ko na tiisin ang kung anong nararamdaman niya hanggat kaya pa niya. Pero hindi siya magaling magtago dahil napapansin ko kaagad kapag may kakaiba sa kanya. Sumama talaga ang pakiramdam ni Noreen kaya maghapon lang siya sa loob ng bahay. Hapon na rin ang makauwi si Lolo at nagulat ako kung sino ang naghatid sa kanya. Ate May, ba't ikaw yung naghatid kay Lolo ngayon? Nakita ko kasi si Lolo na nag-aabang sa tapat ng school ni Gigi eh. Ayun, saktong tapos na yung meeting namin kaya hinatid ko na lang. Oh, Lo, anong ginagawa niyo sa kabilang barangay? Maghapon kayo wala tapos kanina umaga, si Ninang kasama niyo umalis. May inaasikaso kasi ako, Apo. Sinundo ko ni Ella kanina. Nagpasama kasi sa kakilalang ayaw magbayad sa utang niya. Pinakuusap sa akin kaya ayun. Inabot ng tanghali bago kami maghiwalay. Tapos naalala ko yung dati kong kaklase na albularyo na ngayon. Inilapit ko sa kanya yung nangyari kagabi. At ito, may mga pinadala sa akin na dagdag protection daw para sa buntis at pangontra laban sa aswang. Sige po, Kap Martina. Mauna na po ako. Teka lang, Iya. Bakit hindi ka muna pumasok tsaka magmerienda? Baka magpasalamat man lang ako sa paghatid mo. Uy, ayun. Sabi ko lang nga ba, ikaw yung dumaan, May eh. Hindi ako pwede talaga magkamali. Oh, Joaquin, ikaw pala yan. Kap Martin, salamat na lang po Pero kailangan ko na kasing umuwi eh. Magtataka kasi yung anak ko kung bakit wala pa ako hanggang ngayon eh. Ang alam kasi noon, hanggang alas 4 lang yung meeting. May naman. Ngayon lang ulit kitang nakita eh, tapos uwi ka na kaagad. Bakit kasi hindi na kita nakikita bumibili ng ulam sa karinderya ni Ninang? Lagi ako nag-aabang dun eh. Ano kasi Joaquin, nagluluto na ako sa bahay. Tsaka nga pala, malapit lang ba dito yung bahay ni Ninang? Parang malapit lang kayo sa kanya eh. Ano ba naman yan? Mas interesado ka pa kay Ninang kaysa sa akin? Stoy, pre, ano ba nangyayari sa'yo? Bumabanat ka kay Ate May sa harap namin ni Lolo? Oo nga naman, Joaquinio. Napansin ko rin yun Kailan pa nawala yung pagkamahihain mo sa babae? Ilang araw ko na rin kasi itong pinag-iisipan eh. Gusto mo malaman kung saan yung bahay ni Ninang, May? Tara, samahan kita. Naku, hindi naman ako pupunta doon eh. Sige na, alis na ako. Uy, May, saglit lang, May. Makalagpas lang sa tabaan ng highway yung compound nila Ninang. Umira na yan. Pakiramdam ko, tinakasan ako nun Uy, Joaquin, seryoso ka ba? Kailan ka pa naging interesado kay Ate May? Ewan ko, pre. Pero sa tingin ko, nung unang punta pa lang niya sa barangay na nakamotor, tinamaan na talaga ako dun eh. Tinamaan na yata ako dun pa lang. Naku naman, Apo. Gaano mo ba siya kakilala para magustuhan mo kaagad? Ewan ko ba, Lo? Pakiramdam ko kasi, mahal ko na siya bago ko pa siya makilala eh. Lolo, Jobert, bakit dito kayo nag-uusap sa labas ng gate? Love, lumabas ka pala. Ayos na ba yung pakiramdam mo? Naku, ayan tuloy. Munti ko na makalimutan yung dapat nating gawin. Ito kasing si Joaquin eh. Lo, di ba magpapausok tayo ngayon? Ay, oo nga pala. Munti ko na nga makalimutan yan.
halika na din dito, Joaquin. Tulungan mo kami magtaboy ng masasamang espiritu sa paligid. Dapat malaman ng lintik na aswang na yan na hindi tayo magpapatalo sa kanya. Ipasok na tayo, love. Baka mahabukan ka pa dito eh. Aba, nagparamdam din pala sa inyo dito yung aswang, lo. Kasi yung si Teya, yung kapitbahay namin na malapit na mga anak. Sumakit yung tiyan kagabi dahil may umiikot daw na ibon sa bahay nila eh. Nasa gitna pa naman sila ng palayan na nakapwesto. Medyo malayo pa sa amin yung nasa gilid na kalsada eh. Nalintikan na talaga. Baka tama yung sinasabi ni paring Buning. Kaya siguro tumatapang yung mga yan ngayon. Dahil may tumutulong sa kanila na taga rito. Yung mga aswang polo? Meron pong kumakampi dito sa atin? Sino naman po kung ganun? Ewan ko ba kung ano yung totoo. Pero ang alam ko, wala namang masama kung mag-iingat tayo at maghahanda. Lalo na't magkakaapo ako sa tuhod na mula sa'yo. Nang hapong yun ay isinagawa nga namin ang pagpapausok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay nagsigarin kami ng goma sa labas. Nagdagdag kami ng bawang at asin sa mga sulok. At binigyan ni Lolo si Norin ng maliit na boteng pangontra. Makulay ang laman nun at hindi ko alam kung anong mga sangkap ang nasa loob. Pero inorasyon ng lana ng nyug daw ang likido roon. Sa loob ng 2 araw na walang pasok sa trabaho si Norin, tuloy-tuloy pa rin kami sa ginagawa namin tuwing hapon. At pagsapit nga ng Lunes, bumalik kami sa dating gawi at dun kami nagulat sa nangyari. Maawa ka naman sa amin. Huwag mo kaming idamay sa gulo. Nagnenegosyo lang kami ng tahimik dito. Sinungaling kang matanda ka eh. Ang dapat sa'yo sinusunog. Iya, ano ba? Tigilan mo yan. Hindi ka dapat nananakit na matanda. Uy, anong ginagawa ni Ate May ng ganito kaaga dito? Ewan ko nga eh, bilisan na lang natin. Baka kung ano nang mangyayari. Huwag mo akong baligtarin, Iha. Alam kong ikaw ang nagpapanggap dito dahil dumadayo ka pa. Sa layo namin sa inyo, dito ka pa talaga bibili ng ulam. Ano nangyayari dito? Jobert, Iho, kayo ang mas nakakakilala sa kanya, hindi ba? May napansin ka makakaiba sa kanya simula nang pumupunta siya rito sa barangay natin. Sabihin mo nga sa akin, Iho. Alam ko na palagi kayo nagmamasid na kaibigan mo tanong tuwing nandito kayo. Ninang, bakit po? Meron po ba siyang ginawang masama sa inyo? Huwag mo nga akong baliktarin, Ninang. Ikaw ang may ginagawa masama rito at dinuguan mo na yan. Oo na, sige. Hindi ako gumagamit ng pampalasa at matamis ang mga luto ko. Pero alam na nila yan, Iha. Dahil bago mapamatuklasan yan, nasabi na nila yan sa akin. Di ba, Martin? Oo, tama sa iya. Alam na namin ang tungkol dyan. Pero maliban sa amin at siguro sa ina rin, marami pa rin yung may gusto sa putahing luto ni Ella. Ate May, kung may problema ka kay Ninang, ba't hindi mo na lang siya kausapin na maayos? Hindi yung sinusugod niyo po siya. Pati kayo, Jobert. Nililang niya kayo kung ganun. Ano pong ibig niyo sabihin natin? Saglit na hala, saglit. Bakit hindi natin dalhin sa barangay hall yung usapang to? Para mas formal natin mapag-usapan. Iya, kung may problema ka kay Ella, dapat may mga pruweba ka. Kung wala, pwede ka niya kasuhan ng paninirang puri kung sakali. Martin naman, alam mo kailangan ko nandito kayo sa karinderya. Kailangan ko makabenta sa araw na to, alam mo yun. Hindi ka na magbebenta kahit kailan dito, Ninang. Dahil, Mama! Mama, nandito ka nga! oh, JJ, bakit nandito ka? Sino nagdala sa'yo dito? Umuwi na po tayo, Ma. Masama po yung pakiramdam ko eh. Anong klaseng ina ka? Iniwan mo sa labas sa eskwelahan yung anak mo na umiiyak dahil masama yung pakaramdam. Kung hindi ko pa siya naagapan, baka nawalan siya ng malay sa gilid ng kalsada. JJ, anak, totoo ba yun? Mabuti na lang nakilala ko siya. Tapos nabanggit niya na pupunta ka daw dito sa karinderya ni Ninang para bumili ng ulam. Eh kasi po, Ma, nahilo po ako eh. Ay, naku, kawawang bata ka naman na po. Hayaan mo ha, pinapatawad ko ng mama mo para makauwi na kayo. May Iha, siguro naman ay nagkakaintindihan na tayo, ano? Ayoko na ng gulo kahit kailan at lalong hindi ako nanunugod na kaaway. Teka, ano ba kasi nangyayari? Sigurado ba kayo na hindi na natin kailangan dalhin to sa barangay hall? Masama yung pakaramdam ng batang tokap. Ano, unahin pa rin na nanay niya yung walang kwenta niyang ginagawa. Ramon, uminahon ka.
Alam mo naman ang mga nanay, para sa kapakanan ng mga anak, minsan nagiging padalos-dalos. Kap Martin, pasensya na ho sa gulong ginawa ko dito sa barangay ninyo. Nadala lang ho ako ng emosyon. Napigil man ang gulo nung umagang yon ay hindi pa rin maalis sa isip ko kung bakit sinugod ni Ate May si Ninang ng ganon kaaga. Kung hindi lang dumating sina Gigi at Kuya Roman, baka nasabi ko na ang matagal ko nang napapansin sa kanya. Kinukuto ba na ako noon? May kakaibang nangyayari. Kaya pagkahatid ko kay Noring sa bahay, dumiretso ako kay Joaquin. Joaquin, bakit kasi palagi ka ng hapon pumupunta dito? Dati naman, ang aga-aga, naka-duty ka na. Ayan tuloy, kinakamusta ka ni Ate May. Talaga? Kinakamusta niya ako? Ikaw ganun. May pag-asa pala akong mag-iasawa niya, pre. Ayan tanong, kilala mo na ba talaga siya para magustuhan mo siya ng ganon? Isipin mo na lang yung mga sinabi ko napansin ko sa kanya noon pa. Yung may nilalagay siya na kung ano siya niluluto ni Ninang. Tapos parang sumusulpot siya sa bahay. Paramdam ko nga, nagmamatsyag siya dun eh. E paano kung siya pala yung aswang na nabibiktima ng buntis? Sa tingin mo, si May talaga yung aswang, pre? Ha? Eh, hindi naman ako sigurado. Eh, kaya lang, nakapagtataka na simula na makilala natin siya. Parang ang dami ng kababalaghan dito sa atin eh. Eh, anong palagay mo kila Ninang Ella at saka Roman? Sila ba? Kaduda-duda ba sila sa paningin mo? Eh, sa totoo lang, nagdududa rin ako sa kanila eh. Lalo na kay Ninang. Di ko pa talaga siya nakitang tumitig ng diretso kapag kinakausap eh. At saka, alam mo ba, nangahaplos yun ng tiyan ng mga buntis. Nakahaplos siya? Eh, teka. Nabanggit ni Teo sa akin yun ah. Parang umilap daw yun tiyan niya pagkatapos haplasin ni Ninang yun tiyan niya eh. Eh, kailan ba manganganak yung si Itea? Parang kabuhanin niya na ngayon. Eh, kung ganun, bakit hindi natin siya bisitahin ngayon? Baka may alam siya para makatulong, para malaman natin kung sino yung aswang. O sige, puntahan natin siya ngayon. Total, maaga pa naman eh. Hindi na nga kami nag-aksaya pa ng panahon. Pinuntahan nga namin ang nag-iisang bahay na nasa gitna ng palayan. At doon ay nadatna namin si Ate May na umiiyak. May, anong ginagawa mo dito? At saka, bakit ka umiiyak? Ano kasi, kakilala ng kapatid ko si Thea. Sabay sila nagpapacheck up sa lahing Indo sa bayan. Kayo, anong ginagawa niyo dito? Eh, bibisitahin namin sana si Itea eh. Teka, ba't ka ba umiiyak? May dinaramdam ka ba? At saka, si Gigi, kamusta na? Nasa albularyo si Gigi ngayon. Nabati kasi siya ng aswang. Nabati na aswang? Teka, yun ba yung dahilan nung nakita siya ni Kuya Roman sa gilid ng daan? Nung mga oras na yun mismo, binati ni Roman ang anak ko. Aswang ang lalaki yun. Isa siyang wakwak. Aswang si Kuya Roman? Oo, aswang siya. Pero hindi siya ang mambibiktima ng mga buntis. Ang kantanod na kasama niya ang may gawa nun. At si Ninang Ella yun. Kantanod? Anong klaseng aswang naman yun? Pre, yung kantanod, aswang yun na mahilig mamigay ng pagkain lalo na sa mga buntis. At nangahaplas sila yun dyan kasi nababunga sila sa amoy na sanggol sa sinapupunan pa lang. Alam mo yung tungkol dyan, pare? Eh pre, pasensya na talaga. Naglihim ako sa'yo. Alam mo kasi, kaya ako laging wala tuwing umaga. Madaling araw pa lang umalis na ako para sumagap ng balita tungkol sa mga aswang sa ibang liblib na baryo. Oh, ba't ngayon mo lang sinabi sa akin yan, pare? Parang nakatulong naman ako sa'yo. Eh pasensya na talaga pare ko, solo lang ako naglalakad. Ayoko naman kasi mamroblema ka at malagay sa panganib kapag sinama kita eh. At saka mas maayos na nandito ka lang sa barangay natin kasi mas malapit ka sa asawa mo. Ate May, kayo, bakit ang dami niyo alam? Nangangalap ka rin ba ng impormasyon tungkol sa aswang? Tinutugis ko yung aswang na kantanod na bumibiktima sa kapatid ko, Jobert. At dito ko siya natagpuan sa barangay niyo. Kung ganun, nagmamatsyag ka talaga sa amin? Oo, nagmamatsyag ako sa inyo. Araw-araw at gabi-gabi. At kung anumang oras na may pagkakataon ako. At nung kinumpronta ko si Ninang,
Handa na akong patayin siya kung wala lang si Kap Martin doon. Tapos hawak pa ni Roman yung ano ko kaya umuwi na lang ako noon. Paano yan? Malabong mahuli mo si Ninang. Wala ka rin naman patunay, di ba? Maliban na lang kung pumunta siya dito kay Thea at mahuli natin siya sa akto. O kung pumunta siya sa inyo. Dahil buntis din yung asawa mo, Jobert. Hindi pwede to. Hindi ako papayag na mabiktima nila yung asawa ko. Ako bahala sa lintik na wakwak na yun. Siya pala yung ibon na umaatake ah. Lagot siya sa akin kung ganun. Nagmadali akong umuwi dahil nga sa natuklasan ko. Naiwan si na Joaquin at Ate May kina Thea dahil kailangan nilang bantayan ito. Pagdating ko naman sa bahay, nagsisiga na si Lolo Cap. Mabutit nandito ka na, Apo. Tulungan mo ako sa paglilinis ng bagakay na gagawin natin si Bat. Panlaban natin yung kung sakaling bumalik yung lintik na wakwak na yun. Alam niyo yung tungkol dun, Lo? Kung sino yung aswang na nabibiktima sa barangay natin? Hindi pa. Pero napagkasunduan na namin ng mga konsehal na maging handa dahil hindi mga ordinaryo ang pwedeng umaatake sa atin. Lo, hindi kayo maniniwala pero Martin! Martin, nandyan ka ba? May kailangan sana ako sa'yo eh. Importante lang to. Lo, anong gagawin natin? Siya daw yung kantanod na aswang na nabibiktima ng mga buntis eh. Ano? Siya yung aswang? Sigurado na ba kayo dyan? Yun po yung sabi ni Joaquin, Lo eh. Pati pala kapatid ni Ate May na biktima na rin niya. At saka yung wakwak, Lo. Si Kuya Roman daw yun. Martin! Martin, may tao ba dyan? Importante sana kasi ito eh. Kukuha sana ako ng barangay clearance. Luluwas ako ng bayan bukas sa maaga kaya kailangan ko sana ngayon. Sige, pagbuksan mo siya. Pero dalhin mo itong bagakay na to. Matulis na yan kahit pa paano. Pwede mo lang gamitin kung sakali. Papuntahin niyo siya sa bahay niyo ha. At doon natin malalaman kung siya nga yung lintik na aswang na yun. Lo, pero paano po si Norin? Akong bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Pinagbuksan ko nga siya ng gate. Katulad ng dati, magalaw ang ulo niya kaya hindi kami magkatitigan ng mabuti. Niluwagan ko na lang ang maliit na pinto ng gate para tuluyan nga siyang makapasok. Ninang, nasa bahay po si Norin tsaka si Lolo Kape. Tuloy po kayo. Ay, salamat Jobert Iho ha. Yung certificate pala na kukunin ko. Makukuha ko kaya kaagad yun. Depende po kung may kopya si Norin, Ninang eh. Kung wala, kailangan pa niya mag-print nun sa barangay hall. Dito po tayo. Pasok po muna kayo. Norin, si Ninang nandito. Kukuha daw ng barangay clearance. Oh, Ella! Hapon ka na yata. Pasok ka muna dito. Upo ka muna. Ay, naku hindi na ako papasok Martin ha. Yung apo mo na lang sana ang kailangan ko. Aba, para ka na may ibang tao, Ella. Sige na, pasok ka na. Ninang nako, sandali lang po Nagluluto po kasi ako. Baka kasi masunog yung bawang na sinangag ko. Lolo Cap, may asin po ba kayo dito sa bahay nyo? Wala na pala kami dito eh. Hindi ko kasi alam na ginamit pala ni Jobert yung isang garapon nun. Abay, marami pa ako nun sa bahay. May nagbigay sa akin nung nakaraan ng isang sako para gamitin sanang sa burong isda. Sige na, Ella. Pasok ka na at matatapos na rin yan si Norin. Ay, naku hindi na bale na lang pala. Aalis na lang ako ha. Jobert! Iyo! Habulin mo siya! Kailangan natin siya mahuli bago pa siya makapambiktima na iba! Sige po, Lo. Hoy! Ninang Ella! Dagdagan lang po! Lumabas nga ako ng gate noon at sinundan ko siya bitbit ang sibat. Matanda na siya kaya hindi siya ganun kabilis tumakbo. Sakto sanang maaabutan ko na siya kung hindi lang biglang lumitaw na naman ng malaking ibon at hinarangan ang daanan ko. Mahuhuli mo lang siya kung matatalo mo ako! Kuya Roman? Oo, ako to. Ano? Lalaban ka sa akin? Tignan natin yung tapang mo ngayon! Sige, lumapit ka para matalo ko to sibat sa'yo! Ikaw pa yung matabang ha! Ikaw na nga yung gumagawa ng masama dito! Ay, Roman, ano ba?
Huwag mo na siya galawin, maawa ka! Sige ka! Yung buntis na bibiktimahin ko, hindi ko nagagalaw yun kapag sinakta mo siya! Lumalambot ka na yata, Ninang! Ako pa rin ang masusunod sa grupo, di ba? Kaya halika na! Kailangan na nating umalis sa lalong madaling panahon. Lahat sa barangay na ito, handa sa posibleng pag-atake natin. Kaya delikado tayo! Oh, ano? Sige, saktan mo ako! Umangil na lang ng malakas si Roman bago siya bumaling kay Ninang. At sa isang iglap, hawak na niya ang matanda at isinama niyang lumipad sa ere. Natulos ako sa kinatatayuan ko dahil sa nasaksihan ko. Diyos ko, Jobert! Mabuti na lang ligtas ka! Lo, pinagtanggol po ako ni Ninang sa hawakwak. Oo, narinig ko ang lahat. Nagkubli ako sa gilid ng daan dahil baka makita pa ako at lalong magalit. Hindi talaga ako makapaniwala. Lo, ano na pong gagawin natin? Tara na munang umuwi. Hindi ligtas ang barangay natin sa mga oras na to. Bumalik nga kami sa bahay na nagtatalo ang isip ko. Nagpapasalamat ako na naligtas ako sa wakwak dahil kay Ninang. Pero nag-aalala naman ako sa mga buntis na pwede pa nilang mabiktima. Lalo na si Norin. Diyos ko, Jobert. Paano ko atakihin tayo ni Ninang pati na rin ang wakwak dito? Huwag ka mag-alala. Kung gagawin nila yon, wala tayong pagpipilian kundi labanan sila. Pero sabi nga ni Ninang Ella kay Kuya Roman, handa ang mga taga-barangay. Pati si Joaquin, tutulong sa atin kung sakali. Alam ko yon. Wala namang aswang na umatake ng gabing yon. At ang karinderya ni Ninang, hindi na nagbukas pa. Kaya inisip namin na umalis na nga sila at lumipat sa ibang lugar. Pero naghanap lang pala sila ng pagkakataon. Dahil isang maalinsangang gabi noon. Ay, anong oras kaya babalik yung kuryente, love? Pawis na ako. Labas kaya tayo. Pero masyado madilim sa labas, love eh. Baka delikado. Basta sa pinto ka lang ha. O sige, kahit pakiramdam ko, mas malalagutan pa yata ako ng hininga sa sobrang init dito kaysa sa aswang eh. Ay, magtitiis na nga lang ako. Ay, salamat. Umihip yung hangin kahit paano. Baka uulan, no? Parang madilim yung kalangitan eh. Naku, baka hindi ulan yung dala ng hangin, love. Pumasok ka na konti. Eksakto namang umusod si Norin mula sa pintuan nang biglang may bumagsak sa bubong namin. At umangil pa yon. Hoy! Mga apo! Nandiyan na yung kalaban! Maganda kayo! May bumagsak na naman sa bubong ng kubo. Madilim pero kitang-kita ko ang nagbabaga nitong mga mata. Umangil pa ito na para bang nagtatawag ng mga kasama at inatake ng mga ito ang kubo ni Lolo. Diyos ko, Jobert! Si Lolo, tulungan mo siya! Oo, yung mga bintana natin, sarado mo! Hoy, aswang! Hindi ako natatakot sa'yo! Lubayan niyo ako! Yeah! Matapang ka talaga, matanda ka! Tignan ko lang kung hanggang saan yung tabang mo! Etong sa'yo! Yeah! Love, dito ka lang. Yung mga panlaban mo, itabi mo. Ilak mo yung pinto ha. Bitbit nga ang sibat ng baga kaya'y lumabas ako. Tatakbo na sana ako papunta sa kubo ni Lolo pero biglang may lumipad sa uluhan ko. Mabuti na nga lang nakayuko ako at pag-angat ko ng tingin, nasa harap ko na ang isa pang wakwak. Humahangos at galit na galit at nang umangil siya ng malakas. Doon ko naramdaman na handa na siyang sumugod. Tignan natin kung gaano kakatapang ngayon. Ngayon at wala na makikailam. Hindi ako natatakot sa'yo! Nagkasalubong nga kami. Iwinasiwas ko ang sibat para hindi siya makalapit at tinatamaan ko ang mga pakpak niyang panangga. Pero dahil nga nakakalipad siya, bigla siyang lumundag sa ibabaw ko at sa isang iglap lang, nasa likod ko na. Bago pa ako makapihit ay nakalmot niya ang likod ko at napahiyaw na ako sa sakit. Walang yaka! Nasukatan mo ako! Humanda ka sa akin! Nagsisimula ka na bumango.
Nauuha ako sa dugo mo! Hindi mo matitikman yung dugo ko, halimaw ka! Ah! Muli ko siyang hinataw ng sibat, pero ang liksi niyang umiwas. Habang kumakalabog ang kubo sa pakikipaglaban ni Lolo. Ako naman parang nakikipagpatintero sa labas. Aminado akong nasusugatan niya ako at nakakapanghina yon, pero hindi ako tumigil. Tigilan mo ang asawa ko! Etong sa'yo! Walang iya akong babae ka! Gusto mo rin makatikim na kuko ka? Sige, pagbibigyan kita. Ang bangurin siguro ng dugo mo, lalo na't buntis ka! Lagot ka sa akin ngayon! Yeah! Peste ka! Pinagtutulungan niya! Doreen, ituloy mo lang yung pagsaboy ng asin! Bilisan mo! Oo, eto pang sa'yo! Dahil nga may sugat na siya at nasasabuyan pa ng asin ay nabawasan ang bilis niya. Sinamantala ko yon at itinodo ko na ang lakas ko. Sa bawat tama niya sa katawan ko, sinisikap kong makagante. Pero wala talaga kaming panama sa kanila. Kahit nga si Lolo Cap na nasa kubo, naririnig kong napapahiyaw. Akala namin ng mga oras na yon wala na kaming ligtas. Lalo pat biglaan ang pag-atake nila. Nasugatan ako ng husto nang dambahin ko ang aswang bago pa niya magalaw si Noreen. Nagpambuno kami hanggang sa naramdaman kong bumagsak ako sa dingding ng kubo. Initsa na ako ng walang kahirap-hirap, saka umangil siya ng malakas. Wala na kayong magagawa. Magiging pagkain namin kayo kahit ayaw pa nininang nagalawin namin yung pamilya niyo! Hindi kami matitinag sa'yo! Hayabang mo lalaki ka! Lampa ka naman pala! Nauna ka pa matumbangin sa asawa mo! Kuya naman maawa ka. Alam ko ikaw pa rin yung pakiusap, itigil mo na to. Nakikiusap ka? Pwes, pasensyahan na lang tayo. Dahil wala sa bokabularyo ko yung salita pakiusap. Kung ganon, wala rin sa bokabularyo namin na tigila ka! Mga kasama, sukurin ang wakwak! Sila Joaquin, Diyos ko, salamat na dito sila! Mga kasama, pumasok tayo sa loob ng bahay. Si Joaquin na yung bahala dyan sa mga wakwak na yan. Ate May yung asawa ko, si Jobert. Mukhang hindi na niya kaya tumayo. Kaya ko pa po, Ate May. Pero si Lolo, nasa loob siya ng kubo. Baka marami po sa sugat. Siya po yung unahin niyo. Oo, sige. Ipapasok ko muna si Noreen sa loob ng bahay. Tapos babalik ako si Kapitan. Napahanga ako sa liksi ng kilos ni Ate May noon. Nakaalalay na siya kay Noreen, pero nagagawa pa rin niyang sumipa ng wakwak na humarang sa daanan nila. Ako naman, sinubukan ko na kumilos. Humahapde at kumikirot ang mga sugat ko. Pero pinilit kong puntahan si Lolo sa kubo. Naaninag ko siyang nakatihaya sa sahig na kawayan. Dadaluhan ko na nga sana siya nang may humablot na naman sa akin. Pero bago pa niya ako matangay, napakapit na ako sa pintuan. Inubos ko na ang lakas ko noon at sinipa ang may hawak sa akin. Bitawan mo ako! Ayaw niyo ba talagang tumigil ang mga aswang kayo, ha? Pwes, tatapusin na kita! Lolo Cap! Gising, Lo! Gumising kayo! May tumutulong na sa atin! Gising na po, Lo! Tulong! Tulungan niyo kami! Nanghihina na rin ako noon kaya napilitan na akong humiga ng pabagsak sa tabi ni Lolo. Nakita ko pa ang pagliwanag ng paligid ng sandaling yon. Dinig ko pa ang angil ng mga aswang at sigaw ng mga tao. Nabusesan ko pa nga si Joaquin na nakikipagsagutan sa aswang na si Roman. Hanggang sa parang nabibingi na ako at nanlalabo na ang paningin ko. At ang huli kong naalala, dinig ko ang malakas na hiyawan at ang paglapit ni Joaquin sa akin. Nagising na lang ako sa ospital noon. Pareho pala kaming dinalaroon ni Lolo Cap at nakita ko siya sa kabilang higaan, malapit pa sa akin. Salamat naman sa Diyos at gising ka na, Jobert. Akala ko matatagal pa bago bumalik yung malay mo eh. Sino nagdala sa akin dito, love? Tsaka, gano'ng katagal na ako dito? Sinawakin yung nagdala sa inyo dito kagabi. Kaninang umaga lang ako sumunod eh. Tapos pinaangkas lang ako ni Ate May sa motorsiklo niya. Ang mga wakwak. Huli naalala ko, naghiyawan yung mga tao sa labas. Tapos naaninag ko si Joaquin.
Natalo ng grupo ng mga tanod yung mga wakwak, Jobert. At si Joaquin, siya yung bumuhat sa'yo nang maisakay ka sa service ng barangay na dumating. Buti na nga lang talaga dumating sila eh. Kung hindi, baka napatay na tayo ng mga halimaw na yun. Tubig. Nauuhaw ako. Si Lolo, gising na rin siya. Jobert, bibigyan ko lang siya ng tubig ha. Ikaw, hindi ka ba nauuhaw? Unahin mo muna si Lolo. Isunod mo na lang ako, love. Lo, eto na po yung tubig nyo. Eto naman yung sa'yo, Jobert. Punta lang ako sa nurse station ha. Sasabihin ko lang nagising na kayo. Joaquin. Ate May. Joaquin, lalabas lang ako at pupunta lang ako sa nurse ha. Kayo na muna yung bahala dito ni Ate May. Sige, walang problema. Oh, mabutit gising ka na pare. Pinagalala mo kami si Lolo Kap. Lolo Kap, kumusta? Mukhang kayo yung napuruhan Hindi naman ako nagsisisi sa ginawa ko, ihaw. Kesa naman na ligtas ako tapos yung mga apo ko, dinumog na aswang, hindi ba? Kap Martin, pasensya na po kayo. Medyo nahuli kami ng dating ha. Nagbantay ho kasi kami kay Teya. Kung wala kami niwakin sa bahay nila, baka nagtagumpay yung kantanod na yun na tuluyang mapatay yung bata. Nauna namin dali si Teo sa ospital kagabi. Tapos pagbalik namin, brownout na. May alam ba kayong dahilan kung bakit bigla na lang nawalan ng kuryente kagabi? Palaisipan pa rin talaga sa akin yon. At lagi naman may schedule ang brownout sa atin. Sa tingin po namin, sinadya talaga yung brownout na yun eh. May isang puno sa highway na natumba nung pauwi na kami. Munti ka na nga rin ho kaming maaksidente ni Joaquin doon. Kung hindi lang niya naiiwas kaagad yung multicab na sinasakyan namin. Ganun ba? Si Ella, anong balita sa kanya? Lolo Kap, nakita ko si Ninang Ella sa labas. Nagkubli ka agad siya nung magkatinginan kami. Hindi ako pwede magkamali. Siya talaga yung Lo. Ang lakas naman ng loob niyang pumunta dito. O baka naman dito siya nang bibiktima. Delikado ang mga pasyenteng buntis kung ganun. Sayang si Ninang. Kahit iniligtas pala niya ako kay Kuya Roman nung isang araw, patuloy pa rin siya sa pambibiktima. Kung makakausap ko lang sana siya, alam ko mababago ang isip niya. Sigurado ako na takot lang siya sa mga wakwak na kagrupo niya. Kahit siya pa yung leader nila, kaya nambibiktima pa rin siya. Pero patay na po ang karamihan sa mga wakwak, Kap Martin. Lalo na si Roman. Kung magbabago talaga si Ninang, dapat hindi na siya nagpapakita dito sa ospital ngayon. Baka gusto niya lang tayo makausap. Di po kaya, Lo? Pumasok ang doktor at nurse kaya natigil ang pag-uusap namin. Maayos na raw ang kalagayan namin ni Lolo. 3 araw lang at pwede na raw kaming lumabas. Mabilis lumipas sa 3 araw na yon. Nakauwi na kami at lahat pero hindi talaga nahuli ni Joaquin at Ate May si Ninang. Kahit na sinubukan pa nila. Pero isang sulat naman ang nakita ni Noreen sa loob ng mailbox pagdating namin. Lo, sulat po to galing kay Ninang Pambihira. Kailan pa natutong magpadala na sulat yung aswang na yon? Sige nga po. Buksan mo nga at nang malaman natin yung laman yan. Ito po, Lo. Babasahin ko na po ba? Oo, sige. Kaibigan kong Martin, nahihiya ako sa'yo. Yun yung totoo. Sinikap kong magpakabuti pero ang tawag ng dugo nasa sistema ko na't hindi ko yun mapigilan. Kaya kahit wala na yung mga kasama ko, sa tingin ko, ganito na talaga ako. Maliban na lang kung... Love? Ayos ka lang, love? Hindi ko na yata kayang basahin pa to. Ikaw na lang kaya, love. Sige, akin na. Basta ayos ka lang, ha? O gusto mo, ihatid mo na kita sa silid natin. Hindi. Dito lang ako sa tabi mo. Sige na, Apo. Tapusin mo yung pagbabasa niya na nang makapagpahinga na rin tayo pagkatapos. Ito na, Polo. Maliban na lang kung... Lo, parang magpapakamatay po yata si Ninang Ella. Ano? Magpapakamatay siya? Diyos ko naman! Kaysa naman daw magpatuloy siya maging masama. Tatapusin na lang daw niya yung buhay niya, Lo. Ituloy mo yung pagbabasa, Apo. Kilala ko yan si Ella.
Hindi yan tumatakas sa problema. Alam ko may balak siya katulad nung umalis din siya dati. Baka maghahanap lang siya ng lunas sa pagiging aswang niya. Eto na Polo, babasahin ko na ho. Kaya ako pinadala ang sulat na to para maiparating sa iyo yung pasasalamat ko, Martin. Isa kang huwaran na kapitan. Patas manghusga at binibigyan ng pagkakataon ng lahat na nagkakasala sa iyo. Sayang nga lang at hindi ko nakumbinsi si Roman na huwag kayong balikan. At dahil doon, humingi ako ng tawad sa iyo. Sa iyo ng mga apo mo at sa lahat ng nasasakupan mo. At si May, alam ko na kung bakit sobrang galit niya sa akin. At pati dinuguan ko ginagamit sa paghinala ng buntis na tipong sinasabutahin niya. Dahil ang kapatid pala niya, siya yung huling biktima ko bago ako bumalik sa atin. Kaya, ihingi mo ako ng tawad sa kanya. At sigurado ako habang binabasa niyo itong sulat na to, pinaglalamayan na ako sa amin. Dalawin niyo ako ha. Nagmamahal. Ang ninang ninyo lahat. Pambirang Ella yun. Pinaiyak ako ah. Lo, pupunta po ba tayo sa laman niya? Baka mamaya, gawa lang yan ang sulat na yun, ha? Abay bilang kapitan at kaibigan niya, pupunta talaga ako kung totoo nga wala na siya. Pero kayo, huwag niyo nang pilitin yung sarili niyo ha. Wala kayong obligasyon sa kanya. Pupunta po ako, Lo. Sasama ko sa inyo. Basta sabihin niyo lang po sa akin kung kailan. Ako rin po, Lo. Sasamahan po namin kayo. Lo, mas mabuti po siguro na hindi na kami sumama ni Norin. Oo naman, hindi niyo na kailangan na pumunta dalawa. At dahil balak ko na sana sa gabi ako dumalaw ko sakali. Mas makakabuti siguro na doon muna kayo sa bahay ng mga magulang niya matulog, ano? Doon na lang din ako dediretso siguro pagkatapos ng lamay. Lo, paano po kaya kung doon na lang muna kami kinamama hanggat hindi pa nasisigurong totoo nga yung sulat ni Ninang Ella? Sa totoo lang po kasi parang bumabalik po sa isip ko yung nangyari dito eh. Mas maganda nga yan, Norin. Para sa ikakapanatag din ang kalooban mo. Kung ganun, love, magligpit muna tayo ng gamit na dadalhin natin. Nagmadali na nga ako noon. Ramdam ko rin ang tensyon sa katawan ko ng mga oras na yon. At sa totoo lang, takot din ako na baka maulit pa ang nangyari at hindi na kami makaligtas. Ilang araw pa nga ang lumipas. Sa bahay ng mga magulang ni Norin muna kami tumira. Nang mga oras na yon, sa barangay hall ako tumambay para samahan siya. Ginigiba na noon ang karinderya ni Ninang. Mamayang gabi na kami pupunta sa lamay ni Ninang Ella, pre. Pero ilang beses na kami sumilip ni May doon eh. Parang hindi pa rin ako makapaniwala pero sobrang payat niya, pre. At alam mo ba kung ano yung kinamatay niya? Ano daw pre? Wala naman sinabi si Lolo sa amin eh. Natagpuan daw siya ng kamag-anak niya sa gitna ng tubahan, pre. May tinaharap daw na kutsili sa dibdib niya. Tapos pinagpestahan siya ng mga uwak. Ganun talaga yung ginawa niya, no? Tsaka nakakapanibago na isipin na wala na si Kuya Roman. Pati yung mga sinapit nila. Sana makalimot na rin kami ni Nori sa nangyari. Bakit hindi kayo mamasyal na mag-asawa, ha? Kahit sa malapit sa bayan, o pwede rin sa syudad. Pagkatapos ng libing, balak namin punta sa syudad ni May eh. Alam mo na, first date namin na wala kinalaman sa mga aswang. Ikaw pre ha, naging busy lang ako sa kakaisip sa aswang. Di mo lang kinuwento sa akin kung paano naging kayo ni Ate May. Teka, tama ba yung narinig ko? Kayo na ni Ate May, Joaquin? Oh, pasensya na ha. Nung kasagsagan kasi na aswangan kasi naaswang din yata ako eh. Basta alam ko sinagot niya na ako. Tapos ako na yung naghatid sundo kay Gigi. Teka, anong oras na ba? Naku, uwihan na pala. Sige ha, mapaiwan ko lang kayo dito. Akalain mo love, naging nobya niya si Ate May. Oo nga, no? Pero, alam mo, masaya ako para sa kanila. Dahil sa mga aswang, nakilala nila yung isa't isa eh. Ako naman love, gusto ko magpasalamat sa'yo kasi nasa tabi rin kita nung akala kong papatay na ako ni Kuya Roman. Mabuti na lang, hindi ka natakot nun, no? Anong hindi? Grabe kaya yung kaba ko nun. Pero maraming salamat pa rin dahil
Hindi mo inisip yung sarili mo. Para lang maligtas ako. Maraming salamat talaga, love. Bago kami umuwi noon, napagkasunduan naming mag-asawa na sa bayan na lang kami mamamasyal. Imbis na sumama nga kami kina Joaquin sa syudad. Ilang linggo pa pagkatapos ng libing ni Ninang Ella, saka kami umuwi kasama si Lolo sa sarili naming mga bahay. Nakapagsimba at nakapasyal kami ni Norin sa bayan. At nakatulong nga yun para kahit papano, mawala sa isip namin ang karanasan sa aswang. At sa paglipas ng mga buwan, ligtas na naipanganak ni Norin ang panganay namin. Oo, tala baby. Iyakin yata itong baby natin ah. Bakit ba naman kasi Norbert yung pinangalan niyo sa kanya? Kung dyan Martin na lang kaya. Tapos JM yung palayo niya. Pagbigyan niyo na nga to si Ninong Kap sa pangalan na yan. Baka mamaya umatras pa siya sa pagdininong sa kasal namin ni Joaquin eh. Pinagbigyan nga namin ng hiling ni Lolo Kap. Ipinangalan namin sa kanya ang anak namin dahil siya na lang ang pinakamatandang kamag-anak namin. Makalipas naman ng ilang buwan, ikinasal sina Ate May at Joaquin. Best man ako at maid of honor si Norin at ninong naman si Lolo. Huling termino na niya bilang kapitan at magpapahinga na raw siya sa politika. At sa paglipas ng panahon, naging alamat na lang ang dinuguan at karinderya ng aswang at ang mga taong ibon sa gabi. Hanggang sa napagpasyahan kong ibahagi ito sa inyo. At dito ko na lang din po tatapusin ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo rito. At more power po sa inyong channel. Ayun. Babe, Nang dahil sa dinuguan, nagka-love life, sana all, no? Sino? Si ano? Si ano? Si Mama, sorry. Joaquin. Sorry, natuyo yung utak ko sa sigaw na yun. Sino? Grabe. Na parang hindi siya nakasunod Hindi, sa yun storya. yung utak. Kada sigaw talaga. Talagang parang ano eh. Pero anyways, kayang gaw, na-enjoy nyo ba yung story natin? Comment nyo lang down below kung nag-enjoy kayo. And syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe naman kayo para mabawasan natin yung 20% na Yes. hindi pa nakasubscribe sa channel natin. Mag-comment na rin kayo para ma-shoutout kayo. And especially, palike nung video natin para umabot ito sa lahat ng ating mga kayanggaw. Clar. At saka kung sino yung gustong magka-love life dahil sa aswangan at dinuguan, comment kayo dyan ha. Ayun, next time ulit. Bye-bye.